Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Kumusta naman ang mga pagninilay? Saan man kayo naroon, ano man ang ginagawa nyo, ang ating dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan lang tayo. Kaya ng sinasabi ko palagi, sana maging mabunga ang ating mga pagninilay at maraming salamat sa inyong pakikiisa sa layuning ito na maipaabot at maparinig ang napakasimpleng pagninilay natin araw-araw. Dahil sa inyong pakikiisa, halos dumadami araw-araw ang tagasunod sa pagninilay na ito. Maraming salamat sa inyo. Ngayon ay araw ng Miyerkules, nasa ika-29 na araw na tayo sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ating pagninilay, ibabahagi ito ngayon ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 12 hanggang 19. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead you giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand. For I myself shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will be even handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa araw na ito, narinig natin na ang pagsunod kay Kristo ay hindi napakadali. Sa pangalang Kristiyano, posible madaling banggitin, madaling magpakilala, ngunit ang tungkulin ng pagiging Kristiyano ay napakabigat. Kung tayo ay nagsasalita palagi sa pangalan ni Jesus, nagpapalaganap tayo palagi ng kanyang paghahari, tayo mismo ay maging saksi o manguna sa kung ano ang sinasabi natin. Oo nga, hindi madali ang pagsunod kay Kristo. Maraming mga pag-uusig ang maranasan natin. Kaya nga kung balikan natin ang karanasan ng mga unang naging Kristiyano at ng ating simbahan, palagi tayong nakaranas ng paglalait, palagi tayong nakaranas ng hindi maganda na sinisira yung reputasyon at dignidad ng ating pagiging simbahan. Ang nangyayari posible dahil ang simbahan ay palaging tumatayo sa katotohanan. Kaya nga palagi kong sinasabi, kung hindi kayo magsalita, sino ang magsalita? Dahil ang Panginoon na kinikilala natin ay Panginoon ng kabutihan, kaya tayo ay inaasahan na gumawa din ng kabutihan. At ang ginagawa natin ay kabutihan, palaging marami tayong kalaban. At ang kalaban ng kabutihan ay ang kasamaan. Alam niyo sa kasaysayan, mga kapatid, ang nangunguna na nakaranas ng pag-uusig ay walang iba kundi ang simbahang Iglesia Katolika. Kaya nga marami tayong mga santo, nag-aalay ng kanilang sarili, nagbuwis ng kanilang buhay, nag-alay ng kanilang mga sariling dugo, ay dahil sa panindigan ng kanilang pagiging Kristiyano, dahil sa kanilang panindigan ng kanilang pagiging tagasunod ni Kristo, at sa panindigan na gumawa ng kabutihan. Sa akin ang prinsipyo ko, kung ang katayuan ay tama at ang katayuan ay sa kabutihan ng lahat, walang dahilan para tayong lahat ay matakot. Dahil ang pagsabi ba ng katotohanan ay mali? Mali ba ang magsabi ng kabutihan para sa lahat? Doon, posible ang dahilan kung bakit maraming kumakalaban sa simbahan. Sa panindigan ng kabutihan at ng katotohanan. Idalangin natin palagi, mga kapatid sa Panginoon, na mabigyan tayo ng lakas na manindigan sa katotohanan.
Kahit usigin man tayo, wala tayong pwedeng katatakutan dahil alam natin na ang Diyos ay nasa sa atin. Sana sa ating patuloy na pagsisikap, gumawa tayo ng paraan na kahit paano ay maipahayag natin ang kabutihan ng Panginoon dahil ang Panginoon ay Panginoon ng kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mabuti at maging saksi ng iyong kabutihan. Turuan mo kaming maging masigasig sa paggawa din ng kabutihan, na kahit anumang pag-uusig ang aming maranasan, hindi kami matatakot dahil ikaw ang aming lakas. Amen.